Lahat mga kababayan. So ito na, mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan ay patungkol po dito mga kababayan kay Jason Sa. Ayan, ako patay ka diha. Mga kababayan, Jason Sa. Mga kababayan, si Jason Sa ay may warrant of arrest na. Ayan na, ito na nga sinasabi ko mga kababayan. Warrant of arrest laban kay Jason Sa. Laka. Warrant of arrest laban kay Jason Sa. Mga kababayan, lumabas na. O eto, balita mga kababayan. Mega love shoutout po sa inyong lahat. I-play ko lang. Ayan, Billionaire News Channel. Play. Posibleng maaresto ang dating mamamahayag na si Jason Sa dahil sa mga post niyang. Ayan, maraming salamat kay Jim Bill Official. Jim Billid Official ba or pagbasa niyan, or Jim Build Official sa yung palipad. Thank you so much po. Sakit umano si PBBM. Posibleng maaresto ang dating mamamahayag na si Jason Sa dahil sa mga post niyang may sakit umano si PBBM. Nasa korte na kasi ang kanyang cyber libel case. Ala! Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Ayan na! Inaasahang ilalabas ng warrant of arrest laban sa dating mamamahayag na si Jason Sa. Kinumpirma ng Department of Justice sa Billionaire News Channel na naisumite na sa Pasay Regional Trial Sir Court ang Edward kaso Dilupo. kaugnay ng pagpapakalat umano ni Sonza ng Nanay maling Minda balita sa Dilupo. kalusugan ni PBBM. Sa dokumentong nakuha ng BNC, Dilupo. nakasaad na nahaharap si Sonza sa cyber libel case dahil sa kanyang Facebook post noong Enero. Sinabi roon ni Sonza na lumalala na raw ang acute diverticulitis ng Pangulo dahil sa umano'y prolonged drug use. Matatandaang nagbigay ng rekomendasyon ng NBI na kasuhan ng cyber libel si Sonza, maging ang social media personality na si Jeffrey Celis, matapos silang magpakalat umano ng fake medical information na tungkol sa Pangulo. Sa Facebook account daw nagpost si Sonza, habang si Celis ay nag-upload naman ng content sa kanyang YouTube channel. Sa pahayag nitong Lunes ng abogado ni Sonza at Celis na si Attorney Mark Tolentino, sinabi niyang dinedeny ng kanyang mga kliyente ang anumang criminal liability. Mula raw sa public discourse ang mga naging pahayag na idinidikit sa dalawa at wala raw proof of actual malice ang prosecution. Hinihingan pa ng BNC ng komento si Sonza, maging ang kanyang abogado, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Nako, ayun, napanood nyo at narinig nyo mga kababayan. Si Jason Sa ay may warrant of arrest na at ito'y aarestuhin na nga. Ngayon, ang sabi nga ng abogado ni Jason Sa ay hindi daw totoo ang mga pangyayari na nagpakalat ng fake news. Itong si Jason Sa at Eric Celes. Naku, kahit anong gawin mo dyan, attorney, sa pagtanggol sa mga yan, ako mismo nakakita sa mga post ni Jason Sa kung ano-ano lang pinagpo-post niya, napaka-fake news niya, nagkabanlag-banlag, nagkabungal-bungal na, hindi na nga makalakad, fake news pa rin ang hayop, di ba? Tapos ngayon sasabihin mo hindi totoo. Bakit itinuro ni Jack Argota yan? Kung hindi totoo yung fake news na ipinakalat niya, bakit sila ang nilaglag ni Jack Argota kaya si Jack Argota na absuelto? Gusto nyo makita? Ito mga kababayan. Si Jack Argota kasi ang nagsuplong yan. Ito. Jack Argota. Nilaglag si Jason Sa na fake news. Ito mga kababayan. Alam mo na po, wala ko ulit Ang akaman na ako, yung treatment ko no. Mismo ang content creator na si Jack Argota o kilala rin bilang Sir Jack ang nagsabi for the views lang ang ipinost niyang medical certificate umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Ako pinailan ko lang kung ano naman ba? kumati ang ulo ko. Matawa-tawa pa ang social media personality nang dumating kanina sa tanggapan ng NBI Cybercrime Division. Pinasabina ng NBI si Argota dahil sa pagpapakalat ng peking medical records ni PBBM. Ayon kay NBI Director Lito Magno,
Layo nito na mabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang content creator. Awa naman ng Diyos na unawaan ako. Kailangan ano muna, 100% sigurado ka. Kailangan gamitan mo ng una ko. Pinado raw si Argota na hindi perepikado ang pinakalat niyang medical record ng Pangulo. Kahit kabado, handa raw harapin ni Argota ang NBI dahil wala naman daw siyang masamang intensyon. Umamin ang social media personality sa kanyang pagkakamali pero wala daw siyang pinagsisisihan. Kung nakapalo sila sa akin, alam naman nila napapagawa lang ako. Nauna na sinambahan Anban, maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much. na cyber libel complaint ng NBI ang ilang personalidad gaya nina Eric Celis at Jay Sonza na itinuro ni Argota na pasimuno raw ng lahat. Kita nyo si Jeffrey Celis at si Jay Sonsa ang itinuro ni Jack Argota na pasimuno ng lahat. Kaya ngayon, kung sakali man na maaresto, Ang ng lahat. ayan Gaya nina Eric Celis at Jay Sonza na itinuro ni Argota na pasimuno raw ng lahat. Ayan si Jack Argota ang nagsuplong niyan sa NBI kay Jeffrey Celis at kay Jason sa napasimuno daw ng lahat ng fake news. Kaya siya ay naabsuelto. Ang nakasuhan ngayon si Jason sa at si Jeffrey Celis, 'di ba? Kaya alam nyo na mga kababayan, kawawa naman si Jeffrey Celis at si Jason sa nagkakaroon tuloy ng warrant of arrest dahil kay Argota. Nako, hindi ako marunong ngungo language. Ano po sinasabi ni Argota? Ang sabi niya, Puramis naman siya sa amin. Puramis naman. Wala alam ko ano sinasabi. Puramis. Sa awa ng Diyos, naintindihan naman ako ng Panginoon. Buti pa nga ang Panginoon, naintindihan ka pero kami hindi Di ba? Kaya yun ang patunay, mga kababayan. Di ba? Ayan na, mga kababayan, si Jason sa mang-aresto na. Baka naman sa loob ng kulungan Jason sa fake news ka pa rin. 'Di ba? Milagro si Mingming di nag-ingay ngayon. Nag-iingay nga siya, ma'am, kaya nga umakyat dito gustong buksan yung pinto. Ayan na. Kitang-kita nyo, mga kababayan. Ming, anong sabi ni Jack Argota? Hindi daw niya alam. Sabi niya, hindi mo alam. Wawa naman na bata na yan. 'Di ba? Ano po name ng pet mo? Ang pangalan po ng Mingming ko ay si Burakyat. Ayan, si Burakyat po ito. Ayan. Hi Burakyat. Ayan mo na siya. Tulog daw siya. Alam nyo na mga kababayan, patay ka din pakalat pa kayo ng fake news. Sasabihin nyo pa si PBBM nasa ospital, si PBBM namatay. Si PBBM ano ba? Si PBBM daw acute na, acute na yung diverticulitis ba yun, na sakit, tapos stage 4 cancer, no? Dapat nga, hindi lang si Jason sa, dapat isali nyo dyan si Cathy Binag, si Cathy Binag, si Rowena Guanzon, yan, ang hilig niyan, si Tikia ba yun, Malutikya, yan. Ipagsama nyo yan, si Jeffrey Celis, sino pa yung mga fake news dyan na ang lakas-lakas si Crisette, pati yan si Sasurgandos na sinabihan ni F. Elisa na bakla. Diba? Yan, fake news pa. Karma is real talaga, diba? Ma'am Josephine, Ma'am Floripin, ayan, Floripin pala. Diba? Burakyat, para spell European, Burasyat. Diba? Hindi pa nag-lock ang bunganga na nagpakalat ng fake news. Paano nga mag-lock, ma'am? Pasmado nga mga bunganga ng mga yan. Alam niyo, pag pasmado bunganga, pasmado bibig, diba? Laging nagbabasa. Pasmado, ayan, si Bugris. Naalala niyo si Eloy Bugris. Pinadalhan na ng sapina ng NBI. Nako, mga kababayan, good luck na lang talaga sa inyo, mga DDS.
Kayo kasi mga DDS, mga fake news kasi kayo, mga hayop kayo, di kayo hindi kayo nagtatanda. Yan pa si Badoy, isa din yan si Badoy. Diyos ko, kapangit-pangit ng animal. Fake news niya, hayop. Oh, nako, Diyos ko. Ayan, pakalat kayo ng pakalat ng fake news. Ayun, may warrant na. O sasabihin na naman yan ng mga DDS, ginigipit na naman ni Marcos. Putang ina talaga. Isa lang naman reaction ko hindi ka naman magigipit siguro kung hindi ka gumawa ng ikakagipit mo. Tama ba ako mga kababayan? Kasi ang reaction ng mga DDS yan pag nahuli si Sonsa, ginigipit ni Marcos. Hindi ka naman siguro gigipitin kung wala kang ginawang ikakagipit mo. 'Di ba? Ganun lang naman ka-simple Yan na. Ngayon nga mga kababayan, natawa nga ako kanina Kasi ang sabi, loyalista daw siya sa post. Nag-post siya ng karton-karton ng mga smuggled cigarettes. Tapos nilagay niya sa caption, 250 billion halaga ng droga. I-deliver daw sa bahay ni Baste. Sabi ko, alam mo, sa totoo lang, hindi po ako naniniwala na loyalista ka. Kasi bakit? Yun pong picture na ikinakrap mo, kinakat mo, ay sa Iloilo po yan, na smuggled cigarette. Tapos nilagyan mo ng caption na 250 billion daw halaga ng droga, i-deliver sa bahay ni Baste. Sabi ko, hindi ka loyalista, DDS ka, gumawa ka ng kwento para ang kalabanin na naman dyan, ang mapagbintangan na naman, ay loyalista na naman. Oo. Diyos ko, mag-iwas-iwas kayo ha, mga kababayan. Katulad nun, merong lumabas na Rappler daw, nag-post na meron daw, meron daw mga maleta na natagpuan doon sa raid ng KTV bar. Doon kay Mike Defensor. Wala pong katotohanan yun mga kababayan ha. Wala pong sinabi ang Rappler na may mga maleta, no? Wala pong ganun. Kaya iwas-iwasan nyo yun ha, mga kababayan, fake news po yun. Kaya nga, meron ako mga kasamahang vlogger na nag-content nun, di nag-react ako, sabi ko, hala, hindi po totoong Rappler ang nag-post niyan. Hindi po totoo yun ha, mga kababayan, gawa-gawa lang yun ng mga DDS, para ang magpagbintangan na naman, loyalista. Ayan, Ma'am Mildred, hello po. Ma'am Mulait, hello po. Kaya mag-ingat po kayo, mga kababayan. So, yun lang, mga kababayan, yung reaction natin dyan kay Jason sa na maaresto na. Nako, Jason sa maghanda ka ng magbaon ka ng doon, langis. No, kasi nako, bubutasin ka talaga ng mga preso sa loob. 'Di ba? Kaya, yun po sa ngayon yung ating mga pag-uusapan mga kababayan. At bago man po ako mag-end, no, dito sa ating sa ating topic, meron po akong i-share sa inyo. Mga kababayan, payag po ba kayo na si Trillanes ang pambato ni PBBM pagka-presidente sa 2028? Tanong ko lang, payag po ba kayo na si Trillanes ang pambato ni PBBM pagka-presidente sa 2028? May narinig lang ako. May narinig lang ako. Kasi actually mga kababayan, nagdeklara na po si Mama Leni Robredo na ayaw niya. Tapos, sabi naman ni Mama Leni sa interview doon sa di ko alam kung RMN News ba yon sa Albay, sabi ni Mama Leni Robredo, tatapusin daw na muna yung termino niya sa Naga. Ngayon, sabi naman ni Isko, ayaw din daw ni Isko na tumakbo kasi tatapusin niya rin daw yung termino niya. So ngayon, si Vico Soto, pwede. Ang problema lang, yung edad. Yung edad ni Vico, hindi pa pwede. So ngayon, kung gusto natin ng transparency, gusto natin ng may dangal, may pagmamahal sa bayan, ayaw ng korupsyon, Trillanes. 'Di ba? Trillanes talaga, mga kababayan. Lalo na siguro kung Trillanes Torre o Trillanes Dilema, patay. O Trillanes Reza. No? Hindi natin alam mga kababayan. Basta ako, yun ang yun ang naririnig ko ngayon na parang Trillanes yata tatakbong presidente, no, sa 2028.
Pero hindi ko pa alam kung sino ang kanyang katandim, baka Risa Hontiveros or di kaya Laila de Lima. No? So, abangan natin ha, Trillanes Torre, Trillanes Risa o Trillanes de Lima. Oo, nako, mga kababayan. Ha? Tatakbo yata si Marujas. Wala pa naman po sure. Oo, kasi hindi naman siya nagsabi nung pumunta si BBM sa Capiz, yung naalala ninyo. Basta, tandaan nyo mga kababayan, yun lang ang sa akin. Kung ako, yun lang naman ang mga naririnig-rinig ko ngayon no, na mukhang malapit na yatang magdeklara, Trillanes nga daw. No, yan dong maano nating big twist. No, Trillanes de Lima, Trillanes Torre, Trillanes Risa. No, nako, pagka Trillanes Torre, patay kayo diyan. Pagka Trillanes de Lima, mas matindi rin. Oh, kasi kung Trillanes Torre, maganda 'yon, PNP at sundalo. Maganda 'yon, no? Kung Trillanes de Lima naman, DOJ Secretary, Senador at Sundalo, no? Nako, magaling din. Yeah, yung ina ng bayan at ama ng bayan. Kung parihong ama ng bayan, Torre at Trillanes, napatay ka diya. Yeah, malalaman natin yan, mga kababayan. Maaga pa naman. Yeah, maaga pa naman. 'Di ba? Nako, Diyos ko, mga kakamping, loyalista, kung si Trillanes ba, gusto niyo ba yon? Ako talaga, basta wala kang masilip na korupsyon, matapang, nakikipaglaban, marunong magtiis, gora. Nagdeklara na kasi si Mama Leni na ayaw niya. Ayaw din ni Isko. Ayaw, si Biko, di natin alam kung magsenador siya. Sa edad niya ngayon, hindi pa naman siya pwede maging presidente. Trillanes. Uy, ano yan, Mingming? Taas yung paa mo. Trillanes talaga, mga kababayan. Trillanes Torre. Maghintay na lang ang lahat. So, yun lang, mga kababayan. No? Maraming salamat. No? Hindi ko siguro habaan. Basta antayin nyo na lang. Trillanes Torre, Trillanes Risa, Trillanes de Lima. So, yun lang. Maraming salamat.